nito at naglagay ng itim na tela dito habang ang mga empleyado naman ay naglagay ng itim na laso sa kanilang mga damit bilang pagdadalamhati sa pagkawala ni Mayor Marcos. Nitong ika-9 ng buwang kasalukuyan, iniuwi ang kanyang labi sa bayan ng Nauhan, kung saan bandang alas 3:30 ng hapon nang dumaong sa pantalan ng Kalapan ang barkong pinagsakyan sa kanyang mga labi, kasama ang kanyang pamilya kung saan emosyonal na bumaba. Kasunod ng kanyang funeral service ang may bahay nito na si Dr. Jocelyn Muli Marcos. Bukod sa mga kaibigan at malalapit na mga kamag-anak na hindi naiwasang mapaluha, sumalubong at nagbigay ng pagsaludo sa alkalde, ang kapulisan at kasundaluhan at mula sa Calapan Pier ay pinangunahan ng mga ito ang convoy na dumaan sa kalunsuran. Bagamat hindi mamamayan ng Nauhan, nagpakita pa rin ng paggalang at pakikiramay ang mga Kalapenyong nakakita sa funeral convoy ni Mayor Marcos. Pagdating sa barangay Sampaguita na siyang boundary ng bayan ng Nauhan at lungsod ng Calapan, naghihintay na dito ang maraming residente ng naturang bayan na nagsaboy ng mga konfeti at mga bulaklak. Inasikaso naman ng kapulisan sa pangunguna ni MORPPO Provincial Director Police Senior Superintendent Sunny Rica Blanca ang paglilipat sa kabaong ng alkalde na nilagyan ng Philippine flag sa ibabaw bilang pagpupugay dito. Mula sa funeral service nito patungo sa 10-wheeler truck ng pamahalaang bayan ng Nauhan na dinisenyuhan ng mga bulaklak kung saan 4 na pulis ang nagsilbing bantay dito. Emosyonal ang maraming Nauhenyong nag-abang sa kalsada kung saan nagsaboy din sila ng mga bulaklak, puting konfeti at nagwagayway ng mga puting flag. Maging ang mga bata ay nagpakita ng paggalang sa alkalde kung saan ilan pa sa mga ito ang may hawak na banner na nagsasabing, "Mahal ka namin, Mayor." Pagpasok sa Barangay Poblasyon 1 sa bayan ng Nauhan, hindi na naubusan ng mga tao sa kalsada hanggang sa mismong bayan nito, kung saan nag-aabang ang marami lalong higit ang mga estudyante. Bago dalhin sa kanilang tahanan, idinaan muna sa harap ng munisipyo ang labi ni Mayor Marcos. Pasado alas 6:30 ng gabi nang makarating ito sa kanilang bahay, kung saan lalong bumuhos ang emosyon ng kanyang mga kapamilya matapos na buksan ang kanyang kabaong. Samantala, marami naman na nagpahati ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw ng alkalde, kung saan ilan sa mga nagmamahal sa kanya ang naglabas ng saloobin sa kanyang pagkawala. Siyempre, magugulat ka. Unang-una, kasi nung mga kumpanya, may lumalabas na rin mga text messages na wala na, hindi kami naniniwala. Hindi nga namin nakalain, totoo na pala. Sabi nga nung mga kasama namin din, hindi malungkot. Kasi hindi lang bilang mayor yung nawala, parang ama na rin namin. Bilang mayor namin, tatay din namin ang turing namin sa kanya kasi kami hindi naman talaga mayor yung naging samahan namin lalo ng eleksyon. Talagang labas-masok kami sa kwarto nila. Mabait siya, madaming natulungan, isa na ako doon. Nabigla din kami dahil alam namin nagbabakasyon lang siya sa Manila. Although nakasama lagi namin yung asawa niya, si Doktora. Hindi niya sinasabi sa amin dahil sabi ni Doktora, no, asawa niya, ayaw niya na mga nagmamahal kay Mayor, na ayaw niyang ipaalam na gano'n ang sitwasyon niya kasi nga baka daw mandupay-pay kami, manghina kami, yung mga sumusuporta sa kanya. Pero kanina, kausap kami ni Doktora na sinabi na nga niya na wala si Mayor. Nabigla kami. At hindi namin, siyempre alam na gano'n ang kondisyon niya. Alam namin nagkakahinga lang siya kasi katatapos lang ng eleksyon. So, ano yung shock ng mga nagmamahal sa kanya, ng mga supporters niya, ng mga taga-Nauhan. At bigla yung kanyang umalis siya dito na malakas. Hindi namin alam, confine na siya sa Manila. Pero ganun pa man yung kabaitan niya, hindi mapapantayan ng kahit sinong, kahit napakasimpleng empleyado ko lang dito, naranasan ko yung concern niya sa amin. Taong 2007 nang maupo bilang punong bayan ng Nauhan si Mayor Marcos bilang kapalit ni dating Mayor Bert Mendoza na nakalaban din at tinalo niya nitong nakaraang eleksyon.
Sa 1 ng Hulyo pa sana magsisimula ang kanyang ikalawang termino bilang alkalde, ngunit dahil sa nangyari marami ang nanghinayang. Sa kanyang panunungkulan rin ang paghiwalay ng Twin Festival o ang Dabalistihit at Bibingka Festival. Naging palaban din ng nasabing punong bayan hinggil sa usapin ng pagbaha sa kanyang nasasakupan, kung saan isang konkretong solusyon sa nasabing problema ang apela niya sa pamahalaang lalawigan. Bago naging punong bayan, nagsilbi muna sa iba't ibang posisyon sa pulisya si Mayor Marcos na isang retired colonel at kabilang sa mga hinawakan niya ay ang pagiging PCR chief ng MORPPO at Deputy Provincial Director ng lalawigan ng Batangas. Ipinanganak si Mayor Romar G. Marcos noong December 13, 1947 at pumanaw siya sa edad na 62. Sabi mo, hindi ko yung victory party mo. Sa kaugnay na balita, inilibing na nitong 15 ng buwang kasalukuyan ang labi ng pumanaw na sinauhan Municipal Mayor Romar G. Marcos. Bago tuluyang ihatid sa kanyang huling hantungan, isang necrological service ang isinagawa sa Mena G. Valencia Gymnasium ng naturang bayan, kung saan nagbigay ng kani-kanilang tribute sa alkalde ang ilan sa mga malalapit dito, kabilang na ang kanyang mga kaanak at mga kaibigan sa politika, tulad ni na Mayor's League President Mayor Wilfredo Hernandez, Governor-elect Alfonso Umali Jr. at 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia, gayon din si MORPPO Provincial Director Police Senior Superintendent Sanny Cablanca. Emosyonal namang nagpasalamat sa lahat ng mga nagpaabot ng kanilang pakikiramay ang may bahay ni Mayor Marcos sa Dr. Jocelyn Muli Marcos, maging ang mga kapatid ng pumanaw na alkalde. Pinangunahan ni na Father Willie Abbas at Father June Basit ang funeral mass na dinaluhan ng maraming taga-suporta, mga kapamilya at kaibigan ni Mayor Marcos, at matapos ito inihatid na ang kanyang labi sa Nauhan Municipal Cemetery. Samantala, bunsod ng pagpanaw ng alkalde, magsisilbing mayor ng Nauhan si Vice Mayor Wilson Viray at Vice Alkalde naman si Ryan Arago, hanggang sa 30 ng Hunyo, habang sa 1 ng Hulyo matatapos ang formal na inaugurasyon ay uupo bilang punong bayan ang nanalong Vice Mayor na si Angie Kasubuan, habang magiging Vice Alkalde naman ang nanalong First Councilor na si Dian Arago. At yan po ang kabuang balitang nakalap ng Newsline Stop and Cruise sa nagdaang isang linggo. Ito po sa Irish Balyada nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindorense.